Mga dahilan ng pag-iyak ng isang sanggol. 1. Kaulap ng sanggol. Ito ay isang pangkaraniwang kakulangan sa ginhawa sa mga bagong silang na sanggol, kadalasang lilito ito sa paligid ng ikatlong linggo ng buhay ng sanggol. Bagaman hindi ito isang seryosong problema, ito ay napaka-nakakainis at masakit para sa sanggol. Karaniwang lilito ang mga reklamo na ito sa pagtatapos ng hapon o sa gabi. Ang sigaw na ito ay napakataas ng pitch. Ang sanggol ay maaaring squirm dahil sa kakulangan sa ginhawa at para sa mga magulang ito ay karaniwang napaka-aalala. Upang matulungan ang iyong sanggol na huminahon, maaari mong dahan-daang imasahe ang tiyan, paggawa ng mga bilog sa direksyon ng mga karayom ng isang orasan. Maaari mo ring ilipat ang kanyang mga binti ng dahan-dahan, gumanap ng kilusan na kilala bilang, ang bisikleta. Habang dinadala mo ang iyong mga binti patungo sa iyong tiyan, bahagyang pisilin ang iyong tiyan upang may taguyod ang paggalaw ng bituka. 2. Para sa paninigas ng dumi. Mahirap masuri kung mayroon ang isang sanggol paninigas ng dumi dahil ang mga bagong silang na sanggol ay hindi karaniwang may regular na paggalaw ng bituka. Dapat ay ang pediatrician ang tumutukoy dito at kung ang kaso ay matagal, bibigyan kanya ng mga tukoy na alituntunin upang malunasan ang karamdaman na ito. Ang paninigas ng dumi sanhi ng maraming kakulangan sa ginhawa at kakulangan sa ginhawa sa sanggol, ang sigaw ay mataas ang tono at madalas na namumula. Nangangahulugan ito na pinipilit mong mapagaan ang iyong sarili. Maraming mga remedyo sa bahay upang mapawi ang paninigas ng dumi sa mga bata, ngunit sa anumang pagkakataon hindi ka dapat gumamit ng anumang pamamaraan ng walang rekomendasyong medikal. Hindi lamang sila karaniwang hindi epektibo, marami sa kanila ang maaaring maging sanhi ng pinsala sa iyong sanggol. 3. Pantal sa pantal. Ang balat ng sanggol ay napakamaselan sa pangkalahatan, lalo na sa ilang mga lugar. Ang balat sa iyong ilalim ay nahantad sa mga sangkap na tinanggal ng iyong katawan, ihi at dumi na nakikipag-ugnay sa iyong balat ay maaaring maging sanhi ng pamumula at pangangati. Ang diaper na nakikipag-ugnay sa mga sangkap na tinanggal ng iyong katawan, ang sanhi ng pangangati na ito. Upang maiwasan ito, subukang sundin ang wastong kalinisan sa bawat pagbabago ng lampin. Gumamit ng banayad na sabon at pinatuyong mabuti ang balat, tinitiyak na ito ay laging napakatuyo. Mag-apply ng isang tukoy na cream at palitan ang lampin ng madalas. 4. Atopic dermatitis. Mayroong higit pa at maraming mga kaso ng mga sanggol na may atopic na balat. Bagaman hindi alam ang mga sanhi, pinaniniwalaan na mayroong isang sangkap ng henetiko sa problemang ito sa balat. Ang karamdaman na ito nagpapakita ng sarili sa anyo ng pamumula, eczema, tuyong balat at may flekang, na kung saan ay sanhi ng isang malakas na kati sa maliit. Napakahalaga na sundin ang tiyak na pangangalaga upang matrato ang dermatitis, karaniwang lumilitaw sa mga buds sa tagsibol at taglagas at sa maraming mga kaso, ang paggamit ng mga corticosteroids ay kinakailangan upang mairemit ang pagputok. 5. Paglabas ng ngipin. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasang dumaan ang lahat ng mga sanggol. Paglabas ng ngipin ito ay sanhi ng maraming sakit at ang mga maliliit ay mayroong talagang masamang oras. Ang isang napakakatangian na pag-sign ay iyon ang gum ay mukhang napaka-namamaga at pula, inilalagay ng sanggol ang kanyang kamao sa kanyang bibig at patuloy na naglalaway. Karaniwan din para sa balat sa ilalim na maging iritado at pula, ito ay dahil sa labis na laway na sanhi ng pagbabago ng ihi at dumi. Upang mapagaan ang kakulangan sa ginhawa, maaari mo ipasa ang isang gasa na babad sa tubig sa ibabaw ng gum at maglagay ng banayad na masahe. Maaari mo ring ilagay ang kanyang tether sa ref, dahil ang lamig ay makakatulong na mabawasan ang sakit.